Daily Gospel Reading. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, "Tignan ninyo, inilalagay ko ngayon sa harap ninyo ang buhay at kabutihan, ang kamatayan at kasamaan. Kung susundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na aking iniuutos sa inyo ngayon, ang ibigin ang Panginoon ninyong Diyos, ang lumakad sa kanyang mga daan, at ang tuparin ang kanyang mga utos, batas at tuntunin. Kayo'y mabubuhay at dadami, at pagpapalain kayo ng Panginoon ninyong Diyos sa lupang inyong papasukan upang angkinin. Ngunit kung ang inyong puso ay lilihis at hindi kayo makikinig, at kayo'y magpapaloko at sasamba sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila, ipinahahayag ko sa inyo ngayon na kayo'y tiyak na mapapahamak. Hindi kayo magtatagal sa lupang tatawirin ninyo ang Jordan upang angkinin. Tinatawag ko ngayon ang langit at lupa bilang saksi laban sa inyo, na inilalagay ko sa harap ninyo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Piliin ninyo ang buhay upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay. Ibigin ang Panginoon ninyong Diyos, sundin ang kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya, sapagkat siya ang inyong buhay at ang magbibigay sa inyo ng mahabang panahon sa lupang ipinangako niya sa inyong mga ninuno." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala. Mapalad ang taong hindi sumusunod sa payo ng masama, hindi lumalakad sa daan ng mga makasalanan, ni nakikisama sa mga mapanlait, kundi ang kinalulugdan niya ay ang kautusan ng Panginoon, at binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Siya'y tulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batis, na namumunga sa takdang panahon, at ang dahon ay hindi nalalanta. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Hindi ganoon ang masasama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin, sapagkat kilala ng Panginoon ang daan ng matuwid. Ngunit ang daan ng masama ay hahantong sa kapahamakan. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magdusa ng marami, itakwil ng matatanda, ng mga punong pari at ng mga eskriba, patayin, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At sinabi niya sa kanilang lahat, kung sino man ay ibig sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang ibig magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito,
Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makapagliligtas nito. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Napakalinaw ng mensahe ng salita ng Diyos ngayong araw. May pagpili tayong gagawin. Sa unang pagbasa, sinabi ni Moises, piliin ninyo ang buhay. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng kalayaan. Ngunit bawat pagpili ay may bunga. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, pasanin ang inyong krus araw-araw. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi madali. Hindi ito landas ng kaginhawaan, kundi landas ng sakripisyo. Ngunit sa likod ng krus ay may muling pagkabuhay. Sa panahon ng Kwaresma, tanungin natin ang sarili. Ano ang pinipili ko araw-araw? Sarili ko ba o ang Diyos? Kaginhawaan ba o katotohanan? Panandali ang saya ba o walang hanggang buhay? Ang mundo ay nag-aalok ng buong sanlibutan. Ngunit si Kristo ang nag-aalok ng kaligtasan ng kaluluwa. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng lahat, kundi ang hindi pagkawala ng ating kaluluwa. Panalangin. Panginoong Diyos, inilalagay mo sa harap ko ang buhay at kamatayan. Tulungan mo akong piliin ang buhay kapag ako'y natutuksong piliin ang madali. Bigyan mo ako ng lakas upang piliin ang tama. Kapag ako'y natatakot, pasanin ang krus. Paalalahanan mo ako na hindi ako nag-iisa. Turuan mo akong talikuran ng aking sarili at sumunod kay Kristo araw-araw. Naway sa bawat pagpili ko, ikaw ang aking piliin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.